Narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong balagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya po inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga ngaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Paul Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan lahat ng mga biyaya sa pangunang po na yung taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng aming banal kamang pinagpalat nilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ikaw na sa amin sa tutuwin ng O Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba. Himinang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawang pagkakamali kukulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawaran mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at siyempre ka ba na alam, intindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisitang madatihan, maging sa aming webcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaway, damas of hinders at downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. On all Lord's we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unang dagit sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdalit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan lahat ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of God. And we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Will Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children who Almeida family, at sa lahat po natin minamatinibig na makapatiran, makapamanggawa, sa lahat po natin inibig na mga bisita na dito ngayon, maging sa lahat po ating webcast viewers around the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kalamang anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Podge, beloved Tini, sa bansang Amerika. Sa lahat po natin inibig na makapatiran, makapamagawa, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po at welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Mga inibig, mga tao ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga kababayan, dahil sa abala o busy sa lahat ng bagay, subalit isang bagay, mga inibig ko, ang nakalimutan ng mga tao, na tayo po'y may kinakaharap na maliwanag at kasalukuyang panganib. Sapagkat pag ang tao po'y patuloy sa kanilang paglakad sa kasamaan at pagsalangsan sa kalooban ng ating pinakamamahal na panahon, na ang Diyos ay talagang nagmamadaling dumarating na may puot, galit, bangis sa mga tao na hindi nagpahalaga sa kanyang banal na salita. Amen, praise God. Kaya sabi nga niya, kanyang patitigilin ang kapalaluan, kahambugan ng mga tao, mga inibig ko. At nandiyan pa ang mga pagyanig ng mga lupa at pagputok ng mga bulkan at yung pong kaguluhan, mga napipintong mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ito po yung mga inibig ko tayo nasa kasalukuyang maliwanag na panganib inibig ko. Kaya ano po sabi po dito sa from the book of Isaiah chapter 13 verses 9 up to 11, kaya nilaman po. In the book of the prophet Isaiah chapter 13 verses 9 up to 11. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. And I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Isaias Kapitulo 13, versikulo 9 hanggang 11. Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating.
mabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa, at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. Sapagkat ang bituin ng langit at ang mga gayak niyaon ay hindi magbibigay ng kanilang liwanag. Ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Dito po sa 11. At aking parurusahan ang salibutanan dahil sa kanilang kasamaan, at ang masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Ang mahal na magpala sa kanyang banal na salita. And the Bible says also in Matthew chapter 24 verses 6 and 9, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So dito mga inibig ko sa ating po mga napakinggan ng mga talata, mga inibig ko, na napakaliwanag ang ating dakilang sa buhay ay talagang dumarating na mabagsik, may puot at galit sa mga tao na hindi nagpalaga sa kanyang mga salita. Kanino po may ibig ko? Doon sa mga tao na kung saan ay hindi nagbigay ng pansin, hindi nagbigay ng oras, hindi nagpahalaga sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga ilang Kristiyano, may inibig ko, na kung saan ay urong-sulong sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po isang maliwanag na babala sa lahat, mga inibig ko, na tayo po ay nasa maliwanag at kasalukuyang panganib, mga inibig ko. At alam na natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga inibig ko. Dahil sa kasamaan ng tao, mga inibig ko, na kung saan ay talagang lumalala, mga inibig ko, ang kasamaan, mga inibig. At ang gyera sa iba't ibang panig ng mundo, na kung saan ay kumikitil ng maraming tao na walang Kristo sa puso, kaya ang kanilang kaluluwa diretso kaagad sa kapahamakan, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin, mga inibig, na tayo po ay nasa maliwanag at kasalukuyang panganib, na kung saan kung ang tao ay patuloy na waling bahala nila, mga inibig ko, ang salita ng Diyos, sila po ay mapapahamak, mga inibig ko, at mararanasan nila yung galit at puot ng ating dakilang Diyos na buhay. Isipin po natin, may inibig ko, mga pagputok ng mga bulkan sa parte na ng Congo, may inibig ko itong nakalipas na araw. Maraming na mga tao doon, may inibig ko. Talagang akala mo impyerno, may inibig. Ang dito naman po sa kaguluhan sa parte po ng sa bansang Israel, na kung saan ay talagang nagpapalitan ng putukan, may inibig ko. At maraming taong nangangamatay and property damages, may inibig ko. Talaga naman pong ito yung masasabi natin na tayo na sa huling panahon na, may inibig ko. Kaya ang atin na lamang gagawin ay bigyan natin ng importansyang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And we are truly blessed because we belong to the true church of the living God, na dito pa mayroong isang totoong pastor ng ating kaluluwa na tayo tinuruan, pinangaralan, at tayo pinatutunan natin kung paano tayo makakaiwas, mga inibig ko, sa mga panganib na darating sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga inibig ko. At upang tayo patuloy na ingatan ng ating pinakamahal na Panginoon sa mundo, sa dumarating na mga salot sa mundong ito, mga inibig ko, ibigay natin ng 100% ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody praise the Lord. Andiyan pa yung mga, sabi pa ng Biblia, hindi na pasisilayan ng malapanoon ang liwanag ng araw at buwan ng mga star. Ang katunayan, ito ay babagsak pa, mga inibig ko. Ang katunayan, meron nga na ispatan ng NASA, mga inibig ko, ng US, na kung saan ay meron namang asteroid na pabulusok sa mundong ito. Oh, ay ang tayo tinawag nila itong wormwood, mga inibig. Na ito po yung nasa banal na kasulatan. Paano kung biglang itong bumagsak, mga inibig ko? At yung mga lindol, na ito'y paikot-ikot, mga inibig ko. Mga pagputok ng mga bulkan, mga bagyo, lalo na ngayon, mga inibig ko sa ating panahon ngayon, dadagsain na naman tayo, dadalawin na naman tayo ng maraming bagyo, mga inibig ko, na kung saan marami na naman taong mangangamatay na walang Kristo sa puso, mga inibig. Kaya paano po kung biglang dumating mga bagay nito, yung mga salot na ito'y kinatatakutan ng mundo,
mga inibig ko. Sila ay nag-aantay ng maraming vaccine, mga inibig ko. At talagang nag-aagawan pa sila, mga inibig. So bakit tayong ating inaantay yung nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na panahon? Kaya nga sabi ng Biblia, may inibig ko, maging ang iyong kayamanan, ang iyong kapangyarihan, ang lahat ng iyong tinataglay ay hindi ito makapagliligtas sa iyo sa galit at puot na darating na ibubugso ng ating dakilang Diyos na buhay. Ano po sabi dito sa Book of Zephaniah, chapter 1, 18, at balik sa 17, kaya nilaman po. Amen. Praise the Lord. From the book of Zephaniah, chapter 1, verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even speedy riddance of all them that dwell in the land. God bless you. Dito po sa Zephaniah Kapitulo 1, ang talata 18, balik sa 17. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. 17. At aking dadalhin ang kahapisan ng mga tao at sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y na nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang mahal po ng God bless you, mga kapatid. Everyone say praise the Lord. So wala pa namin pagmamalaki ang tao, mga inibig ko. Kahit ikaw na ang pinakamayaman na tao sa mundong ito, kung wala ka namang Kristo sa puso, bali wala ang lahat, sapagkat maging ang pilak at ginto mo ay hindi makapagliligtas sa iyo sa oras ng galit at puot ng Diyos na ibubugso sa mundong ito. Ito po, mga inibig ko, ay talaga mangyayari, may inibig. At ang sabi pa ng Banal na Kasulatan, dadalhan niya ng kahapisan ng mga tao at sila'y magsisilakad na parang bulag sapagkat sila'y nangagkasala sa Diyos. Ito lamang pong, itong pandemic na ito, mga inibig ko, itong COVID-19 na ito, na kung saan ay dahil sa ang mga tao ay nangawalan ng trabaho, nagbagsakan ang mga ibang kumpanya, mga inibig ko, at talaga naman po ang mga tao talagang nangagutom. Kaya pag makikita mo sila, pag nakapila doon sa ayuda, mga inibig, talaga na masasabi natin na andun ang kanilang kabagabagan, andun ang kanilang takot, mga inibig ko. Sabagat yung kanilang makukuha mga pagkapala, mga inibig ko, panandalian lamang, mga inibig ko. Kaya nga ang mga tao ay nahintakutan. Mga balisa at yung mga ibang na nakakaawa natin mga kababayan na nakapila doon sa mga community pantry, mga inibig ko, ay nasagasaan pa ng rumaragasang truck na wala ng preno. Kaya kahabag-habag yung mga kababayan natin, mga inibig ko. So dito nakikita natin yung maliwanag at kasalukuyang panganib na dumarating sa mundong ito. Subalit ang Diyos kailanman ay walang kasiyahan sa katamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magbalik loob at magsipagsisi, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin, mga iniibig, pag ang tao na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala siyang proteksyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Kahit anong kanilang panalangin sa Diyos na kanilang nakikita, mga inibig ko, walang Diyos na mag-iingat sa kanila. Maalala ko, mga inibig ko, several years ago, sa lugar po ng Samariata, mga inibig ko, sa may parte ng St. Bernadette Subdivision. Yan po ay lugar ng mga nangagaling lahat mga abroad ang nakatira sa subdivision na yan. Yan po ay malapit sa bundok. Gilid ng bundok po yan, mga inibig ko. Maganda yung tanawin. Talagang maganda yung lugar nila. Subalit dahil sa dinalo ang ating bansa ng bagyo ng mga panahon na yan, ng ilang araw lumambot ang mga lupa sa bundok sapagkat wala na kasi yung mga kahoy. Pinagpuputol ng yung mga naglalaging mga inibig ko. Pagkatapos may inibig ko sa madaling salita, yung bundok lumambot,
nagkaroon ngayon ng pagguho ng lupa. Nagkaroon ng plus plot. Mga inibig ko, kasama yung mga lupa, yung mga bato, maging mga naputol na mga kahoy na hindi na ibaba doon, kasama yung rumaragasa doon sa ating mga pobre nating kababayan na yung kanilang lugar na yun ay tinabunan. Halos lahat ay natabunan, mga inibig ko ng mga panahon na yun. So natin makikita natin kung paano pag kay walang Diyos na sinasamba sa Espiritu katotohanan na wala kang Diyos na tinatawagan, mga inibig ko. Kung meron ka man tinatawagan, hindi naman totoo ang Diyos ay yung tinatawagan. Ikaw pa nga magligtas sa Diyos mo sa oras ng kapahamakan, mga inibig ko. Pero dito sa isa nating kapatiran, several years ago doon, mga inibig ko, dito sa lugar naman po ng Antipolo, sa isang subdivision din po dyan, mga inibig ko. Na kung saan ay bagyo rin. Pagkatapos lumambot din ang lupa, mga inibig ko, nagkaroon din ng pagguho ng lupa, mga inibig. At yung ating isang kapatiran na may edad na, lola na siya, apelyido niya, Sister Marcos po yun, mga inibig na magkamali. Oh. Isipin niyo po, na-trap siya ron sa loob. At talaga naman pong inabutan ng 3 araw, 4 na araw, mga inibig ko. Yung mga nag-rescue, mga inibig ko talagang nahirapan sila na paano siya kukuhanin doon. Pero ating mga kapatid, hindi siya nawalang pag-asa. Yung itinuro ng ating minamahal ginagawa ng pastor, may inibig ko, beloved of San Pastor, Liz Almeida, may inibig, kanya po ito natutunan, siya po ay nagpuri. Walang? Ating beloved Sister Marcelina Marcos. Kung di ako magkamali, nasa 80 na siya, kung di ako magkamali, may inibig ko. Isipin niyo po, mga inibig ko, 3 hanggang 4 na araw na hindi kumakain, pero dahil tayo tinuruan ng propeta ng Diyos kung paano tayo mag-aayuno, manalalang sa oras ng kagipitan, may inibig ko, ating mga kapatid, isipin niyo po 3 hanggang 4 na araw, walang pagkain, may edad na, lola na siya. Nung makita naman ng mga rescuer, gusto pang putulin ang kanyang isang paa dahil naipit ng bakal na yung grill ng kanyang bintana sa CR. Doon siya na-trap, mga inibig ko. Pero ano sabi niya, binigyan siya ng wisdom ng malapanahon. Sabi niya, kumuha kayo ng jack ng sasakyan. I-jack nyo yan para umangat. O isipin niyo, siya pa nagbigay ng instruction doon sa mga rescuer, mga inibig ko, at siya iniligtas ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya dito makikita natin, mga inibig, pag tayo po ay matapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. So yun po ang kaibahan, mga inibig ko. Pag ikaw na sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na panahon at meron totoong pastor ng ating kaluluwa, totoong propeta ng ating mahal na panahon na walang sawang nananalangin, nag-aayuno, nagsasakripisyo upang ikaw ako tayong lahat, minibig ko, sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga kapigatingan, sa oras ng mga sakuna, nandyan ang ating mahal na panahon na naliligtas sa atin, minibig ko. Kaya, minibig ko, bagamat tayo po nasa kasalukuyang maliwanag na panganib na dumarating sa mundong ito ngayon. Pero meron tayong Diyos na pinagkikatiwalaan. Diyos na hindi natin nakikita, sinasamba natin sa Espiritu katotohanan, pero sa oras ng ating pagtawag sa Kanya, meron Diyos na tumutungo sa atin sa pangunang dalangin ating minamahal na pastor. Palakpakan mo ating pinakamahal na panahon. Ngayon, ano po ang ipinagagawa ng ating mahal na panahon na dapat natin gawin upang tayo po ay makaiwas sa maliwanag at kasalukuyang panganib na dumating sa mundong ito? Ano po ang sabi po dito? Para sa mga baguhan, Book of Ezekiel chapter 18 verses 23, talon sa 31, 32, at from the Gospel of Luke chapter 21 and 36. Kanila man po, magkasunod na pong basahin. From the book of Ezekiel chapter 18 verses 23, 31, and 32. Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore, turn yourselves and live ye. From the book of St. Luke, chapter 21, verse 36. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. God bless you, Pastor Galo.
Dito po sa Ezekiel Kapitulo 18, 23 at 31 hanggang 32. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos. At hindi baga mabuti na siya humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Iyong iwaksi ang lahat niyong pagsalansang, iyong isalansang, at kayo magbagong loob at magbagong diwa. Sapagkat bakit kayo mamamatay, o angkan Israel? Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoon Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kay mga buhay. Dito po sa Lucas 21:36, dadapat magpuyat kayo sa bawat panahon, magsidaing upang kamtinin nyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon ng Basyo. Praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong sa paglilingkod sa mahal na panahon upang tayo po makaiwas sa maliwanag at kasalukuyang panganib na darating sa mundong ito, may inibig. Nang sabi sa ating nabasa, mayroong baga akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Sabi ng Panginoon Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y himiwalay at siya'y himiwalay sa kanilang masamang lakat at mabuhay? Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsalangsang na inyong isinalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa, sapagkat bakit kayo mamamatay, ang angkan Israel? Sapagkat sabi ng mahal na Panginoon, wala akong kailanmang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao po ay magsipagsisi, magpakumbaba, himingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Iwaksi ang paggawa ng masama, mga inibig ko. Iwaksi ang lahat ng masama. Huwag tayong padaya sa kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Magbalik loob, mga inibig, upang mga pawi ang inyong makasalanan at kayo ay mga buhay, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay pinagagawa ng ating dakilang sa buhay sa ating inibig ng mga baguhan, mga inibig ko. Sa dating mga daktihan na, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Mangagpuyat, ibig sabihin magsipaghanda po tayo lagi. Lagi tayong nakahanda. Anumang pong oras darating ang ating pinakamamahal na panahon. Anumang oras ngayon, sapagkat hindi natin alam ang pagkabalik ng ating dakilang sa buhay, anytime now, mga inibig ko, siya babalik, kinakailangan maging maingat po tayo. Maging mapaghanda. Yung kaligtasan na sa atin, yung pananampalataya sa atin na itinuro sa atin, ating mga magulang, sa ating mga panahon, beloved children, ito po yung ating pong panghahawakan. Huwag natin itong pababayaan, mga inibig ko. At tayo po'y magsidaing, tayo po'y manalangin lagi. Huwag natin katatamaran ating panalangin ang ating pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat pag tayo laging nagpupuri, dito nalulugod ang ating dakilang Diyos sa buhay. Pag tayo nag-aayuno, lalo sa panahon ito, kinakailangan natin mag-ayuno ngayon, mga inibig ko. At walang question, sapagkat karamihan naman, work from home. Kaya makapag-ayuno ka rin kahit na sa bahay ka, mga inibig ko. Hindi ka na mapapagod. Kaya ito yung tamang panahon, mga inibig ko, na tayo po'y manalangin na walang patid sa ating dakilang sa buhay. At ang sabi ng banal na kasulatan, upang tayo po'y makatakas sa lahat ng bagay sa mundong ito. At pag tayo'y nagsasagawa ng bawat kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon at isinasagawa natin ang lahat ng kanyang kahatulan without any mental reservation, mga inibig ko, isang tiyak na bagay, mga inibig. Anumang oras babalik ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, pag ikaw'y matapat, makakatayo ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So, praise the Lord. Pero pag hindi mo isinagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, at ikaw mismo ang nakakaalam sa sarili mo, kapatid, lahat naman tayo nagdi-desire na dagitin ng mahal na Panginoon during the rapture. Pero ang tanong, kung dumating po bang ang pagbabalik ng mahal na Panginoon sa oras na ito, handa po ba tayo? Sapagkat kung meron pa mga pagkabahagi, meron pa mga tampo, meron pa mga galit, mga inibig ko,
sa ating mga kapatid, may inibig ko, iwaksin na po natin yan. Sapagkat tayo tinuruan ng ating mga magulang sa mahal na panahon kung paano tayo makakasama sa kanyang nalapit na pagbabalik upang tayo makaiwas, mga inibig ko, sa maliwanag na pagkapahamak sa mundong itong darating, mga inibig ko. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan at pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, hindi na yung galit ng Diyos ang maranasan ng tao, mga inibig ko, pag sila magbalik loob, magpakumabaw. Pupuspusin ka na ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan, kapayapaan sa manampalataya upang ikaw'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Huling talata, may inibig ko, pangako ng Diyos, Romans 15 verse 13, kaya nila mo po, maganda ng mga awit, manunod. From the book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and the peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you po. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, ang talata ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Oh, palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon. Napakagandang pangako ng Diyos, mga inibig ko. Hindi na yung pagkapahamak, yung panganib na darating sa mundong ito ang ating mararanasan. Pag tayo po'y nanatili, nagpatuloy, isinagawa ang kalooban ng Diyos, pagamat minsan sa ating paglilingkod, meron tayong mga kinakarap na mga problema, kahirapan, mga inibig ko, mga persecution ng sanlibutan ito, pag ikaw nagpapatuloy, isinagawa ang kanyang banal na kalooban, mga inibig ko, hindi mo na mararanasan, mga inibig ko, yung panganib na darating sa mundong ito anytime now, kundi bagkos ay bibigay sa atin ng mahal na panahon, pupuspusin tayo ng ating dakilang sa buhay ng buong kagalakan, ng pag-asa, ng kapayapaan sa pananampalataya, at upang managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang banal na Espiritu. Kaya tayo pinagpala sa ating pinagpala. Sa tutuwin na mga inibig ko maging sa ating mga tahanan, pag tayo po nagpupuri na, pag tayo nanonood ng ating mga delayed live streaming sa ating TV, mga inibig ko, nadadama natin lagi ang banal na Espiritu ng Diyos, mga inibig ko, na kung saan dito tayo lumalakas, dito ang pagkatagumpay ng bawat Kristiyano, mga inibig ko, sapagkat pag meron kang banal na Espiritu ng Diyos, nandun lagi ang kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Kaya mga inibig, sabi ng order natin ang basa, mga inibig ko, narito ang Panginoon ay dumarating na mapagsikat, may puot, galit doon sa mga tao na kung saan hindi nagpalaga sa salita ng ating pinakamamahal na panahon. Pero tayo inaralan, tinuruan ng dearly beloved Honorable Pastor, beloved San Pastor Almeida, the whole Almeida family. Ngayon tayo, mga inibig ko, kahit ganitong pandemic, mga inibig ko, napakinggan natin mga kapatiran, tumaas ang mga sahod, tumaas ang mga ranggo ng kanilang mga posisyon, at maging ang mga kapatiran na mga walang mga laman ang kanilang mga refrigerator, punong-puno ng laman ng pagkain. Patunay na tayo hindi iniwanan, pinabayaan ng ating pinakamamahal na panahon. Sapagkat meron Diyos na nagmamahal sa atin, meron Diyos na nagmamalasakit sa atin, mga inibig ko. Tayo po tumayong lahat, mga inibig, at may isa pa natin papurihan ang ating mahal na Panginoon, na sa Diyos ay walang imposible, mga inibig ko. Ano man mga kasalukuyang panganib na darating sa mundong ito, lahat ay ating makakamtahan. Sapagkat meron Diyos na nagmamahal sa atin, meron Diyos na nagmamalasakit sa atin, mga inibig. Sa mga inibig ng mga baguhan, diyan po kayo sa harapan, tanggapin yun ang formal na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maging sa ating inibig ng mga webcast viewers. Ngayon ang araw ng kaligtasan, sa mga taong nananayo sa kanya'y nawa huwag Yes, Lord. Bakit di mo subukan ngayon sa kanya'y lumapit?
siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Tatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka manalig na lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Oh yes, Lord. Hallelujah. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman? Magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Tatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka manalig na lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Amang Banal. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, great thou art, Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. 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 Yes, amen. Hallelujah. 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 Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na walang imposible sa Diyos. Haharap po tayo na tinatawag na masalimuot na mundo. Ngunit, subok na natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula pa noon hanggang kasalukuyan, hindi siya nagbabago. Dito, lahat ng karamdaman na tinanggihan ng mga ospital, mga karamdaman walang kapag-apag-asa, sa Diyos walang imposible. Mga taong nasa lusak ng kasalanan, ang bawat isa sa atin, we're not worthy, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat.
Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Sa pangangaral ng propeta ng Diyos, tayo'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masayod na kagalakan habang nandito tayo sa mundong kinagagalawan natin. Pagtaas ng ating mga kamay, lagi nating naalala ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, maging sa mga bisita, lahat po tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming tao ngayon na nagugulumihanan. Hindi na nila alam kung saan nila patutunguhan. Maging sa mga kinalalagyan nilang sekta at denomination, nagtatanong, nasaan ba ang tunay na Diyos? Narito sa Jesus Miracle Crusade, buhay at makapangyarihan, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga yung kaganapan ngayon, hindi tayo kasali dyan. Bakit? Tayo ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. Isa lang ang kinatatakutan natin, yung huwag tayong mawalay sa ating mahal na Panginoon. Siya ang masusunod sa ating buhay. Ngunit buong tapang naman nating haharapin, tayo'y magtatagumpay sa lahat ng gawa ng dyablo dahil tayo ay higit pa sa mapagpatagumpay at tayo'y anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa aming minamahal na mga baguhan, ating live webcast viewers, matagal na panahon na ipinangaral ng propeta, kung nais nyo na pagpalain, may solusyon, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat na nagnanais maligtas sa huling panahon. Mga minamahal, hallelujah, kayo po ay pinagpala sapagkat alam namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Kayo ang mga saksi. Narinig nyo ang mga buhay na patotoo kung papaano ang mga tapat na Kristiyano na tinawag sa Jesus Miracle Crusade International Ministry hindi nag-aalala ang nararanasan nila yung kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ikaw ay magdesisyon sa araw na ito, isuko mo ang buhay mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tinitiyak natin, ikaw din ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. The 4 requirements of salvation. First, you must have faith. Una, pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan, repentance of all your sins. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Magagsisi kayo, magbautismo ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ganyan napakabait ang Diyos. Pag nakita niya nagpakumbaba ka, nagsisi ka, lubos kang sumampalataya, lahat ng iyong kasalanan, patatawarin ng ating dakilang Diyos pagkalubog mo sa tubig, pag-ahon mo. Nilinis ka na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung magpapatuloy ka, magaganap
ang pang-apat. Kung tapat ka maglilingkod sa ating dakilang Diyos, baptism of the Holy Ghost. Bautismo ng banal na Espiritu. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy, tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda na mga pagsasalita ng iba't ibang wika. Narinig niyo po at nasaksihan niyo, mga nanginginig, umiiyak sa presensya ng Diyos. Ngunit kalakip po nito ang kapangyarihan. Manalangin ka sa may sakit, gagaling, makapagpalayas ng demonyo, ikaw mismo magbabago pa mula sa pagiging makasalanan. Ikaw ay magiging banal, magiging masunurin ng lubos sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Sa ating minamahal na mga bisita at baguhan, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Ating live webcast viewers, pumikit po kayo, yumuko at magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Ama. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakataas sa mga kamay, makipag-ugnayan po, at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taos puso tumanggap sa iyo. Maraming salamat, dakilang Ama, sa patuloy na pagliligtas mo ng marami pa. Narito po sila. Talangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, welcome po sa banal na gawain na ito, the Royal Family of God. Ang gagawin na lang po natin, ito po ang simula ng tapat na paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. At ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagpapalain kayo. Didinggin ang layong dalangin, pagagalingin kayo. Habang naglilingkod kayo, tumataas ang iyong pananampalataya, dumalo ng dumalo, at patuloy na manalangin. Anyayahan po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang lahat ng ating mga kaibigan, at huwag kayong mag-alala. Yung mga bagay dito sa mundo, idadagdag na lang. Ang pinakamahalaga, sama-sama tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan, na pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. God bless you all, at tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco.
Bless you, my beloved preacher, beloved Brother Joey, praise the Lord. Amin naman tayo po'y manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po muna ay magkaroon ng timtim na pagsisisi, amin na mahal. Hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapagnahan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa unang dalangin. Aming kagalang-galang, mahal Pastor Evangelist Valdez, Brother Almeda, narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal pa yung nagpapakumbaba at nagsisisi sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo, mahal pagkukulang, patawarin mo kami, mahal pa tulungan mo kami na may para mo namin lahat mong kautusan, mahal Panginoon, maging handa sa ng pagbabalik at maggamit po rin po kami sa malakayan ng maraming kaluluwa pa, mahal po yung aming mga loved ones, sa panguna po namin na magulang sa beloved children, at lubos ang aming pasasalamat sa iyo, mahal po yung naalay po namin na dakilang pasasalamat, pagluwalhati sa iyo, mahal na pangalan, sa pinagkalooban mo kami, mahal po Panginoon, at ikaw pangalaga na ay mga kaluluwa, sa talinahin pananampalataya hanggang sa na pagbabalik at may papangaral pa ang iyong nag-iisang ebanghelyo sa buong kinapahal, mahal po Panginoon, lahat ng kalakasan, mahabang buhay, pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapala, mahal po Panginoon, pinangako mo para sa kaligtasan sa buong mundo, sa aming ginagala magulang sa beloved children. Lubos po namin pinasalamatan, mahal po Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal po Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amin na mahal, ilehans po natin ating mga sarili, patong po natin isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan may karamdaman, isipin din po natin ating mga labas, amin na mahal, nililehans ng ating minamahal ginigalwala pastor, lahat ng ating minamahal kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, amin na mahal, at i-cast out po natin, bagitin niyo po kung anumang karamdaman yan, i-cast out po natin lahat ng masamang spirit na karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus, teams of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief of doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, mga kahinang bumabalik, cast out, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, problems are solved right now in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah, sa katugunan sa lahat ng ating madalangin, pasalamatan natin lubos sa ating mahal na Panginoon, sa magitan natin pagbanggit ng hallelujah, praise the Lord, amin na mahal, galing sa ating mga puso, lubos sa pagluwalhati, sa banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon, tatlong beses, amin na mahal, sabay lukso, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin yung banal na pangalan. God bless you so much for me na mahal. Praise the Lord. At tayo mapitadako sa ating mga announcements. Narito po, our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, ordained preacher, Brother Ralph. At mga manamal, muli po, ang bago naman po ang ating panalangin sa pagkatapos, sa pamagating ng mga kapatid, Brother Wolfen, ay nagpapatuloy po ang banal na gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry sa lahat-lahat po ng ating po minamahal na kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa iyo po nasa abroad po, at maging sa inyo po ng aming minamahal bisita po na narito po at maging sa ating po mga live webcast viewers ang ating po mga banal na gawain Wednesdays, Fridays and Sundays, mga kayo po ay mag-tune in po sa central live stream po natin, mga minamahal. Ang banalagayin po natin every Wednesday, 12 noon, up to 4:30 in the afternoon, and every Friday also, same time din po, 12 noon, up to 4:30, 5 in the afternoon. And every Sunday, maghapon po ang ating pong pagpupuri, ating pong banalagayin. Every Sunday from 10 in the morning, up to 4:30 in the afternoon sa pamagitan po ng FB page po, JM sa AM Central live stream, at sa pamagitan rin po ng ating YouTube channel, JM sa AM TV. Inyo pang patuloy po na subaybayan ating Central live stream. Kindly po, upang kayo po patuloy po ng pangalagaan at nakikita mapagpalan Diyos at mahubog po kayo sa tunay na pananampalataya. Mga amin na mahal, inyo rin po subaybayan ang ating po mga official church social media pages po para sa mga karagdagan pa po at iba pa mga fresh announcement po natin, mga naman. Atin naman po ang TV program, mapapanood po natin tuwing Sabado po ng gabi, mga naman, sa PTV Channel 4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight po ang The Jesus Miracle Crusade. At ang atin naman pong radio program, Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi natin ang papapakinggan, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 ng ating gabi, ating 1-hour radio program po natin sa DZME
Radio Uno, 1530 kHz M-band on your radio dial. Mga minamahal, pwede rin po kayong tatawag sa mga nagnanais po nga magpapanalangin po. At sa mga nagnanais po magpapayo, you can dial 8372-9194 and 8375-1140. The latter number is available sa loob po ng 24 oras mga naman. Yan po, matawagan po ninyo 8375-1148 sa loob po ng 24 oras. Inyo rin po mabibisita ang ating po website www.jmsam.org at mga manal upang patuloy po ay ating po maipapangaral mga numal ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, patuloy pa ating pagkakaloob, inyo po mapapadala, inyo po mga vows, inyo po mga pledges, inyo po mga tithes and offerings through bank po mga numal sa Banco de Oro po. Yan po yung video, favorite branch and the account name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade, naka-flash po, or JMCAM or JMC mga minamahal. The account number is 000-3902-68577. Transferring online mga minamahal. At just in case you have the time to visit mga minamahal, sa bangko po mga minamahal, pwede rin po niyong isusulat na po sa deposit slip yung acronym, yung maikli po na JMCAM. Ang account number 03902-68577. Habang tayo po yung nagbibigay mga who knows, maaari sa susunod po ng mga linggo, buwan, maging mga unsaved loved ones po nyo, ay tatawagan na rin po ililigtas sa ating dakilan Diyos. At sa ating pagkatapos, tumayo na po tayo mga naman habang atin na pong pinagkakalob po ang lahat ng panahon sa mga una sa panalangin sa ating pagkatapos, beloved brother of heaven, my beloved co-preacher. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo manalangin. Opo dakila naming Ama, Diyos sa mga apangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagala na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Will Rizal Almeida, your end-time prophet. Mahal na Panginoon, taus-puso po ang pagpupurit pasalamat sa iyo sa para po sa tagumpay ng banal na gawain sa araw na ito. Salamat mahal na Panginoon sa inyong banal na salita na amin napainggan at lalo tigit po sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan at sa aming pag-uwi. Pakaingatan mo po mahal na Panginoon ang lahat ng inyong mga anak. Ihatid niyo po kaming malulhati sa aming mga tahanan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway at pagpalain niyo po, O Diyos, ang lahat ng inyong mga anak dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa digdig. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po mga naman. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my dearest Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord.
bless you po mga minamahal. Hallelujah. Best wishes with baby po and baby Sam. God bless you and our darling baby Amaraya. She's here with us mga minamahal. Praise the Lord. God bless you po.